Mabuhay mga Malaya, as usual papunta na naman tayo ng drift sa may Darakutan Island sa El Nido, Palawan. So ito na't galing tayo sa airport at ito na't pababa naman tayo ng Puerto Princesa Airport. Ang bilis, diba? Pero actually mga 1 hour na biyahe yan. So dito mas magandang dumaan sa Puerto Princesa kung gusto nyo magtipid pag pupunta kayo ng El Nido, kasi mas sobrang mura kumpara sa diretso kayong sa El Nido. At yun nga lang, merong 5 hours na drive papuntang mismong El Nido town proper. Nandito na ako, patawid na kami sa may Darakutan Island papunta ng drift. Dito kami sa likod na part dumaong kasi ang hirap sa harapan dahil sobrang low tide talaga ngayong araw na to. Hello! Dito na kayo? Akala ko dito na kayo eh. Grabing low tide. Sige po. Smooth naman. Bumiyahe pa ako kanina mula alas 11 ng gabi. Sige po. See you mamaya or bukas. Kinabukasan, ayan, kasama ko si Echo, bagong teacher yan dito ng wellness. Mag-stay siya na about a month pero parang 2 days na lang siya nang dumating ako. So sinulit na namin, kaya more practice ako dito sa pagsali sa kanya nitong rope exercise. Nakalimutan ko yung tawag dito, basta gumagamit ng rope, yun na yun. Ito naman, parating na yung mga magre-retreat na mga visitors or guests namin. Mga babae silang lahat, Filipino. Pero may isa pa lang lalaki na foreigner. At ito naman yung isa sa mga activities nila sa akin, ang coconut ceremony. So dahil ang coconut ay puno ng buhay or tree of life, dito sa ceremony nito ay punong-puno ng appreciation, pagpapasalamat sa mga blessings, at pagkilala din sa sarili, at pagninilay-nilay. So napakadaming mga ganap nito. Meron ding pakikipagkapwa-tao, tapos meron ding part dito na magdi-discuss kami ng cultural background ng lana or ng coconut oil. Tapos meron ding part na parang kakausapin mo yung sarili mo para mas ma-appreciate mo yung blessing ng pagkatao mo sa buhay mo. And then kailangan mong pumili ng isang puno ng niyog para doon mo lahat ilabas yung mga saloobin mo bilang kung ano man ang sa buhay mo, at pagpapasalamat mo rin sa buhay mo. So ganon. Meron ding mga practical activity katulad ng pagbibiyak ng niyog, which is may purpose din ito kung bakit ginagawa. And then meron din dito paggawa mismo ng lana oil. So nga pala, ang retreat na ito ay inorganize ni Kimi Lu, isang life coach. So tinawag itong Control Alt Retreat. At syempre hindi mawawala ang incense making. Actually madalas itong i-request sa akin kapag may mga private activities or mga retreat. Incense for honoring or for cleansing? Cleansing! Unanimous talaga. But make sure that there's enough space for... So ayun, tuloy-tuloy lang ang pagbabahagi ko ng kultura at tradisyon ng pagpapausok dito sa Pilipinas. At sinundan din ito ng Hayahay Ceremonial Meditation. Ito yung pinaka-last activity nila sa akin. Sa Hayahay, we honor 7 major vessels and 7 major souls. We believe that we have more than one soul. But when we die, these things, alright, everything has a spirit. Right? So these are the major soul, major body parts. Massage and then massage salon and then okay, massage ko, but that's not enough. It's like you personally should appreciate your own body. You should appreciate your own soul. So how do you break your arm or something? If you what? When you break your arm or something, that's when you realize how important exactly. In your life, how yeah, when you have sex. That's actually a good point, Patrick, because this is the purpose of Hayahay, to appreciate while it's still functional. So you have to make sure that your vessel is well appreciated. So that is the purpose of Hayahay. So this is, yes, a meditation.
At dito naman sa part na to, sobrang natuwa ako kasi binigyan ako ng book ng isang mismong author. Siya mismong author ng book na yan. So nakakaliw, kaya binasa ko yan sa isla. At na-enjoy ko rin na basahin yan dahil maulan nga nitong mga nakarang araw. Thank you. So, kaya parang sasabog ako ng reading niya. Kasi it's so accurate. Thank you. At binigyan din ako ni Raquel ng affirmation card or parang oracle card, ganon. Thank you. And then yan si Kimi Lou, ang organizer. So marami din siyang mga pabaong binigay sa akin. Thank you, Kimi. Bye! So ayun, at pauwi na sila. Patrick, put more sunscreen! Put more sunscreen, Patrick! Okay. Lilipat ulit ako ng room kasi yung room ko may mag-check-in. So doon ako sa dulo. Kuya Ga, asang ka ng Kubo 3? At ka ng 3, baka ng 3 dire. Ikaduha, di ka sa tumoy. Kasalamat. This is my kubo. And yun yung kay friend, yung pinakadulo. So ito yung sa akin. Tama ba? Okay. It's nice actually. Ang super payapa ng panahon ngayon. Actually, napakaganda ng view talaga dito ng part ng kubo or yung kubo na to dito sa side ng pinakadulo. Kasi sobrang malapit sa dagat at sobrang payapa. Pero kinabukasan, ito ang nangyari. Sobrang pangit ng panahon. Ay. Yun yung dapat uwi ko. 11 AM yung bangka. Pero hindi ko sure kung kakayanin kasi as in super lakas ng ulan. Dito pa ako sa kwarto. Pakatapusan nyo kung gaano kalakas yung ulan sa labas. Wait. Ang lakas ng alon. So nakita nyo yung parang mga maulap na yan. Papawirin namin yan. So ayun, at sabi ng mga bangkero, safe naman daw bumiyahe. Kaya tumuloy na kami sa pagtawid sa kabila. Ayan, at naka plastic bag na raincoat kasi wala akong raincoat na dala. Sobrang lakas ng ulan pa rin ito. Pero safe naman kami nakarating at dumiretso na rin ako sa Puerto Princesa Airport. Mga 5 hours ulit yung binyahe ko. So papunta na ako ngayon ng airport. Actually, dito lang ako nag-check-in malapit sa airport. As in, literally tawid lang. So nagstay ako dito ng 1 night and 2 days. Kasi sobrang lakas ng ulan last time. And parang gusto kong bumiyahe ng mas maaga. Just in case, or ahead of time, just in case magkaroon ng problem sa daan. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. So wala akong idea kung tutigil bang ulang kinabukasan. So sinadya ko na mas maagang umalis para paano makapagpahinga muna ako malapit sa airport. And thankfully, ngayong araw na to, hindi na masyadong malakas ang ulan at wala naman naging aberya sa daan. Pati yung pagtawid namin dun sa sa dagat, safe naman. So, let's go at papunta na ako ng airport. Ayun, at pasakay na ako ng airplane. Medyo actually sumama ulit ang panahon nito paglipad namin. Medyo nakakatakot ng konti yung flight pero buti lang safe naman. Remy! Hi! 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 Come on, spiritual leader. Yes, with the cellophane. Come on, hand wrap. Come on. Ano yan? Ano You have to make sure that every corner may isang okay. Ang vetiver? Lahat ng bata.